Oo. Ngayon, customs na. At saka 85 billion ang koleksyon ng BOC. Nabalita mo na? Nabalita alamin ko. natin sa kanya. Si Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs nasa linya natin. Commissioner Nepomuceno, magandang umaga po, Igan at Connie. Hello, good morning po, Igan. Good morning po. Oo. Parang ilang linggo, nakalinggo ka na ba? Nakailang ka na bang diyan? Uminit na ba puwet mo, Commissioner? Kumbaga naka-isang buwan na, kaya lang may isang linggo nga pong binagyo po ang tayong lahat. Okay. Eto, aminin na natin. Pagdating sa public perception, yung pagkakasabi ng Pangulong mahiya naman kayo, hindi maaaring hindi maalis ang Bureau of Customs sa radar ng ating mga kababayan. Nag-graph-ridden po siya, Commissioner, at malaking hamon sa inyo yun. So, ano hong mga hakbangin ang ginawa nyo para mawala yung ganung agam-agam sa customs na talagang pugad din po ng katiwalian para makatulong po dito sa ating kabanang bayan? Lalo na nabanggit po ni Maring Connie ko na nakakolekta pala kay biglang 85 Itong billion. July lang. Pag upo mo pa lang, may mga ginawa ka dyan. Una po, dahil unang buwan pa lang, talaga namang obserbahan po tayo ng lahat, lalo na po ng mga kasamahan ko mismo sa BOC. Tatansyahin nila kung ikaw ba'y seryoso o kunwari lang, nagpapanggap ka lang. Normal naman po yan, siyempre. Pero totoo yan, sir, maraming ganon, di ba? Ganyan po talaga eh. So, kahit pa paano hesitant din ako, nag-aalangan din po ako na maging commissioner dyan dahil hindi ko pa nagsisimula, kami lahat. Pero ganyan po talaga. Tinanggap ko naman po yung bilin ni Pangulong Bongbong na talaga yung ating koleksyon pagbutihan, ang target kailangan ma-achieve po yan. At pangalawa, yung tinatawag na good governance. Kinakailangan na po. High time naman po talagang pagsikapan na natin yan. Hindi po napakadali niyan. Subalit sisikapin po natin at meron po tayong, tama kayo, may mga ginawa na tayong simula pa lang. Halimbawa, nung unang linggo pa lang, pinagbawal po natin kagad yung pagdalaw po ba sa mga warehouses ng mga importers. Kasi nagkaroon po tayo ng mga ulat dati, nakatanggap po ako mismo ng mga hinaing, mga reklamo po ng mga importers. Sabi nila, naabusi sila. So maaaring totoo yan, maaaring hindi. Subalit minabuti ko na kagad isuspinde na yan. Hindi ko naman bibitawan yung kapangyarihan ng customs na gawin yan. Subalit kailangan ma-rationalize yan kagad at higpitan at gamitin lang yung kapangyarihan kung kinakailangan. Yan po yung tayo na talagang, kumbaga, we mean business. Kailangan tusin po ang cost. Pangalawang linggo naman, ginawa kagad natin. Alam ko ito, hindi pa ho nangyayari. Subalit as a policy statement, formal, naglabas po tayo ng memorandum na bawal na po ang mismong taga-customs na maging brokers mismo. May ganun ba? Oo, at magkaroon po ng disclosure kung sila may kamag-anak. Hindi naman basta kamag-anak na may negosyo. Customs. Balit kailangan ng disclosure upang kapag nalaman namin sino yung mga mayroong kamag-anak, babantayin namin yung mga binabayad doon kung yan ba nagbabayad ng tama. Dahil baka, alam niyo naman, pag kayo rin ng broker, pag kami rin ng broker, dyan nagsisimula po yung diskwento. Ang diskwento naman, hindi naman namin pera ng pamahalaan niya, pera ng mamamayan niya. Hindi natin dapat ibigay na diskwento. At yung pangatlong pangatlong linggo lang po, kaya siguro naisip po ng ating mga kasama na talagang seryoso. Pangatlong linggo kagad, lahat ng accreditation na aproban ngayon ng customs, hindi na 1 taon ang validity niyan. Dapat 3 taon ang validity niyan. Accreditation ng ano po? Accreditation para po kayo makapag-import may accreditation sa customs yan. Dati taon yan, tanggapin na natin, medyo nagiging sanhi din po yan ang problema. Ang minana ko pong pending applications, 9,000 applications. Okay. So dapat yan, gawin natin in 3 years ang validity niyan para hindi na taon-taon nagiging tukso pa ho yan kung paano ho bibigyan ng problema ang importers at nagkakaroon pa ho ng tukso sa ating mga kasamaan. Total, hindi naman po yan na source of revenue ng customs Ito nga kailangan na pong bigyan na natin ng ease of doing business. Sir, yun nabanggit niyo yung temptation. Tukso, di ba? Sabi nga marami hong naitatalaga dyan sa customs, di ba, na mga commissioner na matino naman yung track record pero parang eventually nababahiran ng mga issue ng korupsyon. Sa inyo ho ba,
how real is the temptation? Baka may makwento 1 month and 1 week, wala bang lumalapit sa'yo? Kaya nga oo. Oo. May mga sabing kusa na lang dumadating. Yung mga ganun daw. Hindi mo na kailangan humingi. Ganon. Ma'am Connie, pwede naman po kasi tanggihan po naman talaga yun. Pag ginusto po. Siyempre, inobserbahan po yan noong unang linggo. Ang tingin po, marahil po, tingin nila, hindi, 1 linggo lang yan, di tatanggap din yan. Wow. 1 linggo, pangatlong linggo na naliligalig na lahat nung gustong tanggapin na natin yan, na mahigit na po 1 buwan at 2 araw, binibilang ko po So, ngayon, ganito po yan. Ang tamang solusyon naman po talaga dyan, na natutuwa ako at sinuportahan po yan ng ating Pangulong Bongbong. Ang tamang solusyon naman po talaga dyan, i-digitalize na po natin talaga automation ng ating proseso. Para may tukso't wala, kahit malakas ang tukso, wala ka nang magagawa pag fully automated yan. Parang ATM machine po yan, pupunta kayo kung anong transaction ninyo, digital or electronic. Wala ng tao. Opo, tama. Assessment, payment, may pinipindot na lang po yung mga importers, digital submission, then nakalink up na yan sa anong dapat bayaran nyo. Wala na ko yung kausap. Dapat ganun po ang system. Nawawala yung red tape. Sa tingin nyo, mawawala yung tara pero hindi zero. Meron pa rin. Magtatangka. Dapat wala po yan. Subalit hindi po natin kaya talaga na overnight po yan. Napakalaki po. Ayun pong kumambola po. Ang kaya ko lang pong ipangako talaga yung sarili po namin sa aking opisina, talagang patitigil natin yan. At alam naman po ng lahat yan, namumblema na siguro nila ba't natin natanggap. Ganun po. Sa 1 buwan mo mahigit ba dyan, nakita mo na pag tumanggi ka sa katiwalian, tumataas ba ang koleksyon? Kesa yung sa nakakatanggap ng katiwalian, kamusta yung koleksyon? Kasi parang ganun Nangongolekta ginagawa ko may trabaho ko pero may sideline. Di ba? Ibig sabihin, tumataas ang kita ng kaban ng bayan, ikaw rin yung mayaman as government official. Logical po, Igan kapag meron tayong ibinulsa, ibig sabihin, kinuha po natin yung para sa pamahalaan Di po ba? Logical. So pag wala ho tayong kinuha, natadagdag po yung pera para sa pamahalaan. Ganun po logic po niyan So, ayoko naman po magparatang kasi kaibigan ko naman po yung pinalitan kong commissioner. I will just build kung ano naman po yung nasimula nila. Pag-iigihin ko lang po. Yung maaaring mga pagkukulang nila, iwawasto lang naman natin pero, yan. Commissioner, di ba matagal ka na rin sa Bureau of Customs? Nakapagsilbi po ako dyan ng halos 4 na taon. 4 na taon. Panahon ni? Panahon po ni Pangulong Noninoy, tumoid po ako, niretain naman ako sa simula ng panahon ni Pangulong Digong. Kaya nag-irrevocable resignation na po ako doon dahil may mga bagay pong di ko rin magagawa. Di mo na masikmura. Okay. Speaking of, I'm sure hindi popular yung inyong mga direktiba, lalo na kung may mga natatamaan kayong dating kumikita na ngayon nawalan ng kita. Diba? Alam na natin yung mga corrupt na... Hindi na masaya ang mga the boys. Diba? Wala nang for the boys. Pero, baka naman, kamusta ang inyong pagtatrabaho, yung atmosphere dyan, yung security even, kasi alam naman natin, di ba, may mga... Bantayan nyo likuran nyo. Baka biglang merong... alam niyo na yung sinasabi ko. Ano ba ang ating atmosphere dyan ng pagtatrabaho, given that may mga reforms na kayo ngayon? Hindi lang may tinanggi, may mga tinanggal na rin siya. Yes, opo. So, kamusta ang paligid? Ang magandang balita naman po, Ma'am Connie, Igan, marami rin naman po talaga maniwala po ang ating mga kababayan. Napakarami rin po sa BOC. Ang gusto naman po magbago ang ating BOC. Balit karamihan naman po dyan, wala naman po sa kanila ang kapangyarihan upang magawa po yun. Yes. Kaya ko lang po gawin ay ibigay po yung oportunidad na samahan nila ako upang unti-unti, hindi naman po overnight to, magbubula po tayo nun. Unti-unti magagawa po natin yan, lalo't lalo na pag nagawa natin ng mabilis yung automation. Marami pong kasabay po yung programa, hindi lang automation. So marami naman po may gusto po naman ng pagpapagmahal naman namin yung amin. Pwede ba sa programa namin ni Maring Connie ngayong oras na to, sabihin mo na, baka nakikinig yung mga gustong kotongan ka, na kaya gagamit ng pangalan mo, Commissioner. Anong mensahe mo sa kanila? Alam po ng mga kaibigan ko, pangarap ko mapusasan po kung sino yung mga yan talaga. So,
yung mga importers naman po talaga o brokers or tinatawag ng mga players, by now, palagay ko naman, naniniwala na sila, seryoso po tayo. Alright. Kung may mga nag-name drop po dyan, matutuwa po akong i-entrap natin yan. Okay. We wish you well, God Commissioner. bless. God bless po. Ingat Katuwang po kayo. nyo kami sa paglilinis ng Bureau of Customs. Salamat po sa inyong oras. Salamat din po. Salamat din po. BOC Commissioner Ariel Nepomuceno. Ang hinihilingan, walang pinoprotektahan.